Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Yan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ayan, minsan pa magkakaroon po tayo ng isang informative at makabuluhang panayam po. Kasama po ang ating guest ngayong araw. Walang iba po, kundi ang ating Solid Waste Management Officer Designate. Ayan, samahan niyo po akong i-welcome. Walang iba po, kundi si Sir Leo Malong. Ayan, isang magandang umaga, sir. Sa inyo. Magandang umaga po, madam. Ano? Magandang umaga po sa lahat ng mamamayan ng taga Brooks Point. Ayan. Ayan, sir, nagpapasalamat po ang aming team na pinanlakan niyo po ang aming invitation despite ng inyong busy schedule. Ayan, sir, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Dahil kamakailan lamang po ay nakatanggap po kayo ng award for outstanding practices in upcycling and crops production in Mimaropa Region. Ano-ano po ba ang mga qualifications para sa parangal na ito? Good morning ulit lahat. Actually, lahat ng LGU dito ay qualified. Diba? Ang pinaka-importante doon, yung sumusunod tayo sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ipapatupad natin, ginagawa natin yung segregation at source. Tapos, kailangan susundin natin yung sinasabi natin na 5R. Yun ay recycle, reuse, repurpose, reproduce, at reduce. Yun ang pinaka-main ng Solid Waste Management Act of 2000. Ayan, sir. So, para po sa kalaman ng mga ating mga tagapakinig at mga kababayan po sa Brooks Point, paano nyo po nakamit yung... Hindi pala, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung parangal na ito at paano nyo po ito nakamit sa pamamagitan ng solid waste management? Ito ay nakamit natin bilang pagkilala sa ating ginagawa higit sa tinatawag nating best practices and upcycling natin dito sa bayan ng Brooks Point, katulad ng paggawa ng hollow block, ang pagre-resiklo ng basura, katulad ng pagbasag ng bote, paggawa ng DIY crafts, mula sa bote at iba pang klase ng basura na maaring gamitin. Ibig sabihin nito, tayo ay sumusunod at ipinapatupad natin ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9003 sa ating bayan. Ayan, sir. So, nabanggit nyo po yung mga proseso na po yun. So, ano po ba yung upcycling na ginagawa po natin dito sa bayan? Ang upcycling naman ay ito ay kinokolekta natin sa mga kabahayan at nahiwa-hiwalay na basura at ito ay ginagamit natin i-recycle para pakinabangan uli ang mga basura. Yun po, sir, nabanggit nyo po kanina na yung mga hollow blocks po doon. So, maaari po ba kayong magbigay pa po bukod doon sa hollow blocks ng mga produktong nabuo sa pamamagitan ng upcycling po at crafting? Actually, ang main na ginagawa natin ngayon, halimbawa ng upcycling ay paggawa natin ng hollow block. Ito ay matibay talaga, ginagamit sa construction ng bahay, gusali at iba pa. Sa craft naman, ang katulad ng DIY bottled crafts at eco-pelo na ginagamit pang dekorasyon, lalo na sa mga paaralan na maaring gamitin pang araw-araw po. Ayun, sir, napakaganda nga po yun. At sir, matanong ko lang po, bakit po ba natin ginagawa ang upcycling at crafting dito sa bayan? At paano po natin maipapalaganap o may kakampanya ang ganitong programa sa mga mamamayan ng Brooks Point? Ito naman ay ginagawa natin upang ang basura na makolekta natin ay pakikinabangan at ang dapat nating itapon ay yung mga basura na wala nang gamit talaga. Wala nang gamit talaga para ma-minimize natin yung itatapon natin. Yung mga pinapakinabangan natin, katulad ng sabi ko kanina, kailangan ipalaganap din natin na mayroon tayong information campaign, yung sinasabi natin na information dissemination, at lalo na higit sa lahat, magkakaroon tayo ng seminar o kaya ay training sa paggawa ng mga recycling
Yun po ang talagang ginagawa natin. Kung yung iba, kailangan mag-post kami sa FB namin, sa page namin, pagbisita sa bawat barangay. Ayan, sir. So, sa pagkakaalam ko, sir, pangalawang beses na po kayo na nakatanggap ng parehong award. Ayan, sir, ano po ba yung hatid nito sa inyong opisina? Siyempre, ang hatid nito ay kasiyahan sa aming opisina. Lalo na nagbunga ang aming pinaghirapan at magandang serbisyo sa ating bayan. Ang karangalan namin ito ay karangalan din ng Brooks Point na dapat nating ipagmalaki upang magsisilbing inspirasyon sa ating pagkabutihan sa mga serbisyo upang may pagpatuloy ang ganitong klaseng parangal para sa mamayan ng Brooks Point. Ayan, sir, congratulations po, sir. 2-time na po ito, sir, no? Ayan, sir. So, may facility, ay nabanggit nyo po kanina, sir, na nagpa-process po kayo ng mga hollow blocks, ganyan, mga crafting. So, may facility po ba ang inyong tanggapan kung saan ginagawa ang mga produktong ito? Actually, sa ngayon, kompleto naman tayo ng facilities. Meron po tayong multipurpose building na nandoon ngayon sa Barangay Maasin kung saan meron po tayong ginagamit na production katulad ng pulverizer, hollow block making, at saka mixer. Yun po ang mga ginagamit natin. Talagang kompleto naman po. Kaya hindi po ako magtataka kung bakit nakuha niyo po yung award. Ayan. So bilang tagapangalaga po ng kalinisan ng bayan, ano po ang kadalasang mga pagsubok ang inyong nararanasan sa araw-araw niyong pagsiservisyo po sa bayan? Ito ang isang malaking problema, no, sa yung sinasabi mo na pagsubok kanina. Opo. Lalo na kung minsan hindi natin maikaila na yung may mga kababayan naman tayo, hindi naman lahat. Opo. Na talagang pasaway pa talaga na itinatapon nila yung basura nila sa kanal, sa open lot, sa ating national highway, kung saan nagkaroon tayo ng clean up drive at nililinis natin. Pero ang masakit, kinaumagahan, nandun na uli yung basura sa pagkakalat dito. Opo. Ayan, sir. Ayan, so bilang isang residente ng Brooks Point, paano po kami makakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng bayan? Ang pagpapanatili naman ng kalinisan ng bayan, ikaw, ako, tayong lahat, Opo, yes po. kailangan talaga magtulungan tayo. Opo. Katulad yan, kunwari, ikaw, bumili ka ng candy, tapos itapon mo na basta-basta, wag naman, ilagay natin ang basura sa tamang lalagyan at kami na po ang bahalang mangolekta. Opo. Yun po ang talagang proseso natin. Magtulungan na lang po tayo. Kaya ngayon, sir, marami naman pong basurahan sa paligid, kaya or kung wala namang basurahan, sir, no, ibulsa na lang po Opo, at itapon yun po po. sa tahanan. Ayan po. At yung solid waste na po ang bahala mag-collect. Bahala na po kami ng mangolekta. Yun po talaga. And nabanggit niyo po nga, sir, na kayo po nangolekta, meron po kayong schedule po, no, sir? Na, Opo, meron po kaming schedule, schedule ng pangolekta bawat ng basura. iskineta, bawat barangay. Tapos yung sa barangay naman, sa MRF nila, on-call lang po kami. Ako po, very open doon sa cellphone number ko. Kung may kakailanganin kayo na dapat namin hakotin, Opo. magtawag lang or mag-text. Nandiyan na po kami kaagad, action kaagad ko sa inyo. Apo. Sir, na ako curious kami, saan niyo po ba dinadala yung mga nakokolekta niyo pong basura? Actually, ma'am, mayroon tayong sanitary landfill na sinasabi natin sa Maasin, located at Maasin. Doon po natin hinihiwalay na yung nabubulok, tinatapon natin doon, at saka yung residual na sinasabi natin. Sa Maasin po. So yun, doon na yun po, di ba yung ano niyo, yung mga pulverize niyo? Opo, doon yung po. mga Doon, facility. Doon yung po lahat ng ginagawa. facility doon po. Opo. So, yan po, malapit na po tayong matapos. May mga nais pa po kayong sabihin sa ating mga tagapakinig. Sa inyo na po ang pagkakataon, sir. Maraming salamat, no? Sa ating mga mamamayan naman, ang hinihiling ko po, palagi kong sinasabi kahit saan kami nagmi-meeting sa barangay, hindi po namin kaya kung wala pong pakikipagtulungan ng mamamayan. Yun po. Kasi ang pagbabago, ang magiging kalinisan ng ating bayan ay nagsisimula sa ating sarili. Kahit ano po ang gagawin namin kung wala po kayong pakikipagtulungan. Magdadampot kami ngayon, tapos kinaumagahan, nandyan na naman. Kaya kailangan po tayong kailangan natin yung tinatawag na behavioral change. Ibig sabihin po noon, kung kaya sa iba, sa Puerto, hindi tayo nagtatapon, kakayanin natin dito sa Brooks Point, di ba? Kailangan kayanin natin. Yun po. At saka unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Mayor John kasi todo suporta po sa solid waste and management.
At saka ang sinasabi ko, kung kinaya natin sa regional level Yes na po. magkaroon tayo ng award, bakit hindi natin kakayanin sa national? Yes po. 'Di ba? Makukuha lang 'yan sa pagtutulungan nating lahat. Maraming salamat po. Ayan, sir. Talagang napaka-informative po ng ating talakayan. At kami po ay nagpapaabot ng congratulations po sa inyong award na tanggap sa regional. Tama po kayo, sir. Kung kaya po natin sa regional, why not sa national po? Yan ang sinasabi ko. Kailangan action agad tayo. Yes po. Thank you po. Ayan. So, hindi po mapagkakaila ayon po sa inyong mga sinabi na yung sa facility pa lang po at paano kayo umaksyon doon sa mga pwede pang gamitin po doon eh. Talaga makikita po doon na hindi po questionable yung award ninyo. Ayan, sir. Kami po ay nagpapasalamat, sir, sa pagpapa-unlock nyo sa aming invitasyon. Ay, first time niyo po ba ngayon, sir? First time? Ayan, now, Dapat sana nung nakaragtaon pero hindi ako sumama sa Manila. Ang tumanggap ng award namin noon si Art lang, Dimirin. Opo. Yun Ayan, sir, ang- first time niyo po ma-interview? Opo. Ayan, now, sir, hindi po ito ang first time at uli nating mapanayam po kayo, sir, no? At nagpapasalamat po kami sa pagpapa-unlock namin invitation, sige sir. po. Nawa hindi po kayo. At nagpapasalamat po kami, sir, sa dedikasyon nyo po sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating bayan. Ako naman ma'am, ako nagpapasalamat din sa mga kasamahan ko sa opisina na talagang tudo po silang suporta na gusto talaga nilang pagbabago na gawin ang kalinisan sa bayan ng Brooks Point. Sana po sa susunod pa na mga patimpalag na mga ganyan, magkakaroon ulit tayo ng award tulad ng sabi ko kanina, kung kaya natin dito sa region, Yes po. why not in national level? And sir, na-curious ako, ilang taon na po ba kayong officer designate ng ano? Sorry. Actually, ma'am, pagpasok ni Mayor June noong 2022, nalipat ako sa solid waste ng February 6, 2022. Ay, bago pa lang kayo. Bago lang po. Almost magti 3 years pa lang. Ayun. Ang galing po to, tapos nakadalawang award Nakadalawa na po. Ayan, sir. And thank you, sir. Ay, thank you, ma'am. Thank you sa pagpapauna po. God bless po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.